Magandang araw po sa aming mga katagumpay. Ako po si Teacher Thelma Alngog at welcome po sa isang espesyal na episode ng Tagumpay sa Eskwelahan. Ngayong araw na ito, tayo po ay nakikiisa sa 64th anniversary ng PCLI o ng Philippine Christian Literature Incorporated. Tayo rin ay magbibigay pugay sa mga gurong hindi natin madalas napapansin sa mga parangal o programa ng mga paaralan. Pero alam nyo ba na sila ang nagtatanim ng mga binhi ng salita ng Diyos? Siya ang naging tagapagpatibay ng pananampalataya sa puso ng mga kabataan. Ang tawag po natin sa ating mga special guests ay ang mga Sunday school teachers, Bible teachers, or missionary teachers. Sila ang tahimik na lingkod ng Diyos, mga tagapagturo ng katotohanan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Tara, samahan ninyo ako sa pagkilala at pasasalamat sa kanilang walang sawang paglilingkod sa Panginoon. Let's go! Magandang araw sa inyong lahat at welcome po sa Tagumpay TV channel. Dito po sa Tagumpay sa Eskwelahan. And did you know that this is a very special day para po sa aming lahat? Kasi aming kakausapin ang mga aming special visitors po, aming guests, ay ipapakilala ko sa inyo with much pleasure. Unang-una po, ito po ay nakilala ko 5 years ago. 5 years ago, yes. Actually, siya ngay nag-i-interview sa akin sa mga exhibit natin sa Philippine Christian Literature.
at sa PCBS. Pero this time around, it's different. Ngayon, ako naman po ang mag-i-interview sa kanila. Unang visitor na may kasama ako dito, may nagturo sa kanya. Alam niyo po, ang sabi, ay, teacher yan ng anak ko. So, na-shock ako. Ay, teacher ba siya ng anak niyo? Sa office po siya nag-work. Yung pala, Sunday school teacher siya. Isa siyang missionary, Bible teacher. Ipakilala ko po sa inyo. With much pleasure, si Mrs. Marilyn L. Aragon. Hindi ako nagkamali na apelido. Hello po. Ma'am, welcome po sa Tagumpay TV channel. Thank you po. Ayan. Ngayon naman, ang ating second special guest. Parang pakikipag-usap lang or chikahan blues natin ngayong umaga na to. Ay siya po ay isang manager, R&D manager ng PCLI. Pinapakilala ko po sa inyo. Dati po dalaginding. Ayan na, hindi ako nagkamali. Dalaginding. Ngayon po ay siya ay Mrs. na. Mrs. Vieli S. Soriano. Hello po. Ano lang po ta, parang chikahan lang. Chillax lang po kami ngayong umaga. Dahil 64th anniversary ng PCLI ay gusto naming bigyan ng special tribute kayo. Lahat po ng mga staff dito sa PCLI that aside from our interview, kasama rin po, makakasama po din natin ang ating CEO, si Ma'am Esme. So ngayon ay hayaan nyo muna na magkaroon kami ng chika-chika blues with our special guest. Sila po ay hindi pangkaraniwang guro. Yung usual na nakikita natin na guro, di ba? Nasa school, nagtuturo, gumagawa ng lesson plans and everything, nagpaparecite, may sweldo, pero hindi po. Ngayon po, ang papakilala ko, this is a unique mission. Makikita po natin sila, nagwo-work sila sa PCLI, pero behind the scene ay meron pa po silang ibang ginagampanan na roles. Sila po ay isang missionary teacher, Sunday school teacher din po, or Bible teacher. Yun po ang tawag namin sa kanila. So this is a very special tribute for all the unique teachers. Sila unique kasi hindi sila yung ordinary na nakita natin sa school. Katulad ko po, teacher ako, pero sa school ako nagtuturo. Pero sila po ay mga church worker at the same time. So ngayon, ito po ang aming first segment. Meron po akong special box. Dahil tribute nga po sa ating mga special guests, sila po ay kukuha ng jaran, ng papel, questions dito. Try po natin si Ma'am Marilyn. Ma'am, baka po gusto niyo pong magpakilala muli at may gusto po kayong sabihin sa ating audience, mag-greet kayo. Mga friendship, kapamilya. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang araw. Pinagpalang araw sa ating lahat. Ako nga po, kagaya ng sabi ni Ma'am Telma, para namang masyado yata hyper yung pagkakakilala. Pero ano po, kidding aside, binabati ko po kayong lahat. And hopefully po, meron po kayong mapupulot sa ating usapan sa umagang ito. Muli po, good morning, happy day po. Yay! Ayan, si Miss Jelly. Hello po, ako po muli si Carla Viel Soriano. So ako po ang Research and Marketing Department Manager sa Philippine Christian Literature Inc. And of course, ayun nga katulad ng sabi ni Ma'am Telma, ako rin po ay isang Sunday school teacher sa church namin. So ever since na ako po ay 13 years old, ako po ay nagtuturo na ng Sunday school. Yan. Tama pala, sabi ko, dalaginding, 13 years old pa lang. Imagine, so laking Sunday school po ba tayo? Ay, opo. Laking 7 Sunday years school. old pa lang po ay uma-attend ako ng Sunday school. Kasama ko po yung kuya ko. Wow, ang galing naman. Ma'am, kayo po, laking Sunday school. Opo, as early as maliliit pa po talaga kami, ang mga magulang namin ay dinadala na kami sa church at nagsa-Sunday school na rin. Ang galing. Pero formally po ay tinanggap ko ang Panginoon noong grade 5 ako. So laking Sunday school Laking at Sunday dahil laking Sunday school po, andun po sa puso yung passion
to also be a part of the Sunday School Ministry. At sa ngayon nga po, ako yung head ng Sunday School Ministry namin sa aming church. Oh. At talagang kahit medyo maraming challenges, talagang go lang po. Go lang. Nakakatuwa, ano. Ako po hindi laking Sunday school. Sumusunod lang ako sa mga Sunday schoolers. Sabi ko, ba't ba ang saya-saya nila? Nakikikain lang po ako dati. Kasi may snack after. May libre. Oo. Kaya naalala ko nun, bakit kaya yung mga kalaro ko ang sasaya, sa sila pupunta, yung pala, a-attend sila ng Sunday school. Kasi ako po ay naakit sa palibreng pagkain nun. Kaya ako napa-attend. Pero siguro destined na rin na maging Sunday schooler ng araw. Kahit nakikikain lang ako. Ngayon, ito yung ating box. Kuha po kayo ng isang question. Siguro po sa isang question, pwede po first trip, ano? Ayan, parang may mga, may prize yun. Talaga ba may prize? Ako may prize. Parang nasa Sunday School lang tayo. May 5 stars. 5 stars na. Akala ko pang premyo po talaga. Ayun, sige. Di ba, sa langit na lang yung premyo. Bibigyan ko kayo ng jacket. Okay. Sige. Ang sabi po dito sa tanong ay, gaano po kahalaga ang pinagampanan ng mga Sunday School teachers na sa mga pinipili sa lugar? Tama ba? Gaano kahalaga? Sa totoo po, mahirap na talaga mag-reach out o mabot sa mga liblib na lugar. Although sa isang banda madali din. Kasi syempre, uhaw din po sila sa sa pagtuturo. At saka lalo na sabi niyo may pagkain. Of course, may pagkain naman po talaga. Pero lalo't higit sa lahat yung pagkain po ng kanilang kaluluwa. Oo. Ayun. So, gaano po kahalaga? Mahalaga po kasi kumbaga sa syudad, madali na lang. Pero doon sa doon sa mga liblib na pook, medyo mahirap ho. Hindi ho basta-basta mga pupunta doon. Tama po? Oo. Pupunta doon yung mga may puso talaga at may passion doon sa pag-abot sa mga tao na nasa liblib. Sa paraang ito po ay alam po natin na gagampanan natin yung Great Commission dahil into all the world. Considered po na into all the world. Kahit sa sarili nating bansa, pag nasa liblib, sa tingin ko po, all the world na rin po yun. Ayun. So, mahalaga po, hindi lang po sa syudad, kundi lalo na rin po sa mga liblib na kung saan hindi po madali na maabot sila. Una, walang mga internet doon sa liblib tama, walang signal kasi, di ba? Oo, walang kuryente, so walang materials din. Tapos yung mga pumupunta na misyonero, kailangan talaga alam nila yung liblib na puok na yon. Minsan hindi mo halata kasi sa mga kabundukan yun tama po. So yun po, mahalaga po. Equally important po na puntahan sa liblib, just as we are in the city po. At saka nabalitaan ko kaduluduluhan ng Pilipinas, nakakarating kayo Ay, opo. As far as Tabuk, Tabo. so alam natin na kung hindi man kami pumunta sa pinakaliblib na pook doon, na-meet po namin yung mga teachers na sila po yung pumupunta sa mga pinakaliblib na bundok or pook doon sa areas po ng North Luzon. Ayan po. Kaya po sa mga audience, kaya ko po nung pinakilala ko nung ipinakilala ko kayo ay talagang unique po ang pagiging guro nila dahil pumupunta rin po sila sa liblib. Kakaduluduluhan po ng daigdig. Sabay ganun. Pilipinas. Pero hindi pa po kayo nakarating po sa ibang bansa rin. As a missionary po? Yes ma'am. Hindi po. Pero lately lang po, sabihin ko na ako na ba? Sige. Ayan, lately lang po may nakilala po kami na couple missionaries po sa Sudan. Tama no, Miss Biel? Ayun, couple missionaries po sila sa Sudan na talaga pong sa liblib nga po sila pumupunta at nagsimula lang po sa VBS or Vacation Bible School. Tapos eventually po ngayon ay church na po. Malaking church na po. Galing. So, ganun po. Galing talaga. Sila po. Ayan. At sinabi po yung kahalagahan ng ating ministeryo of support sa kanila as PCBS po, Philippine Christian Bookstore. Nasabi niya na appreciate nila ng husto po na tayo po yung
provider po ng mga materials po Ay, nila. thank you, Lord. Ang Opo. galing. So it's really a partnership po. Ang galing talaga ng Panginoon. Shampoos, Viva, Copa, Monera, Centella at may DHA pa. May Bilberry, Marigold at marami pang iba. Siksik sa natural na vitamina. Memorize na yan. Para sa ating lahat na mag-aaral. Memorize, lagi mo lang tatandaan. Memorize lang yan. Okay, ngayon, meron po tayong isa pa. Kaping pa rin. Ma'am, gusto nyo ako po ang magbabasa ng ating Teacher Bieli. Teacher din si Ma'am Bieli. Bakit po sa palagay ninyo tinawag na gold mine of the church ang Sunday School? Mina, parang minang ginto ang Sunday School. Ito'y pinagkukuha na natin ng ginto. Siguro po sa tingin ko kasi sila po yung yung next generation ng atin pong church. And sabi nga may naririnig ako na kapag pagka yung church ay walang bata, patay yung church. Yes, it's a Why? good- Hindi naman sinabi na dahil wala doon yung spirit ni God, Yes. hindi wala na doon si God kapag walang bata. Pero who will be the next missionaries, who will be the Yes. next server, workers sa field na kailangan yung salita ng Panginoon. That's why they are the gold mines, because they are the future generation na we will serve, we will commission, the Great Commission. Ayun. So, From the book of Psalms that we will tell the next yeah, generation. tama po. Mm-mm. Diba? So sila yung ngayon sila yung imi-make disciples mo. Paano kung wala ka nang i-disciple Yes. ngayon? Who will disciple the next generation? So that's why they are the gold mines. Amen. Sama po ako dyan. Pero may natira pa po tayong dalawang straight. Sabi ganun. Ayan, ma'am. Meron pa po kayo. Okay, sige po. Kafe. Ako basahin ko, ma'am, para sa Sige inyo. nga po. Ayan. Ako na magbasa, ma'am. Salamat po. Ano po sa palagay nyo ang difference o pagkakaiba ng pagtuturo nyo sa pangkaraniwang guro sa eskwelahan? Ano po sa tingin nyo po ang difference? Okay. Pag sa eskwelahan po kasi, academic, tama po. Okay. Yung mga subjects natin, science, math, English, Yes. mga ganyan, po. So, our intellect is being fed by the secular teachers po na masasabi. Ang kaibahan po ng mga Sunday school teachers, yun pong kahalagahan po ng salita ng Panginoon, at naghahasik po tayo ng mga seeds of faith sa kanila, even sharing the gospel, foundation ng faith nila yun eh. Yes. At ito po yung magiging foundation ng relationship nila sa Panginoon. And of course, pag may relationship po ang mga batang ito sa Panginoon, sasama na po doon, susunod po doon yung values nila. Tama po. Makikita ng mga kaklase nila, ba't iba to? May mga memory verses pala sila. And of course, we know yung word ni God ay sharper than any two-edged sword. So, piercing even yung pinakaila-ilalim natin. And ang mga bata, receptive po yan eh. Retentive din po sila. So, pag nagtatanim po tayo ng mga salita ng Panginoon sa kanila, plus, of course, alam nila, kilala po nila ang Panginoon sa buhay nila, magkakaroon po ng transformation of lives sa buhay pa ng mga bata. And of course, pag sinabing mga bata, influencers po sila eh. Nai-impluwensyahan po nila, hindi lang po na yung mga kapwa-bata nila, but of course, yung mga family members. Yes. Ayun, sunod na po yung buong family, from their siblings to their parents, madadala po nila sa Panginoon. So iba po ang ginagampanan po talaga ng Sunday school teachers kumpara sa mga teachers po sa school, because this is transformation of lives. Yes. Opo. Tama. Kasi nga more on the transformative education. At saka alam din natin na sa school, may mga schools din po na usually, di ba, Christian schools. Although, incorporated ang values education. Pero pag talaga sa church, alam naman natin na kailangan ang mga bata, mag-grow sila, magiging mature sila spiritually, and at the same time, yung talagang nahuhubog sila para maging sila ang light of the world. Araw-araw ang digmaan.
Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Platinum Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platinum Pro. Kaya ito po ang last strip na ni Madam. Ayan, basahin ko uli para kay Miss Bieli. Miss Bieli, ano po ang papel o important role ng isang Sunday school teacher, not just sa church, but also sa community, sa komunidad? Katulad ng sinabi ni Ma'am Marilyn, hindi lang mahalaga yung doon ka sa church ka nagtuturo. Kasi syempre yung mga Sunday school teacher, hindi lang naman sila nakakonfine sa church. Na lumalabas din yan, nag-outreach din sila. So sa community, halimbawa po sa church namin, we're having visitation, mga outreach program para sa mga bata. So yung mga bata, hindi mo man sila mapupunta sa church, ikaw yung pupunta sa kanila. And katulad nga na sinabi ninyo na missionary for the kids, yung mga Sunday school teacher. Kasi kahit hindi mo yan mapapunta sa church at mapuntahan mo sila, doon pa lang makikita na nila that you are concerned sa kanila, nararamdaman nila na may pagmamahal ka sa kanila. Kasi sino ba naman ako para pupuntahan pa ako ng Sunday school teacher dito sa lugar namin. Minsan yung mga ina-outreach yan, madumi, di ba po? Alam ko po na nararanasan niya ng mga ibang Sunday school teachers na pupuntahan nila yung mga communities na yung mga bata doon minsan hindi talaga sila naliligo dahil kulang yung resources ng tubig, di ba? Pero kung pupuntahan mo sila in their community, they will be mararamdaman nila na mahal sila ng Panginoon through you. May ipapasa mo yung pag-ibig ng Panginoon sa kanila. So, yun po. Yes, tama. At saka, di ba, pag ang nire-reach out mo na, katulad kanina, pinag-usapan natin, yung mga liblib na puok, tapos yung halimbawa, talagang alam natin na rural area siya. Actually, hindi naman talaga una, sige, ito yung salita ng Diyos, sige, mag-storytelling ako. Kundi yung personal hygiene muna yung, which is part talaga na kailangan, yung personal hygiene muna ng mga bata. And then, at the same time, hindi lang talaga tayo nagtuturo bilang Sunday school, kundi kapag nire-reach out natin, parang, but wait, there's more. Hindi lang sapat na naturuan sila sa simbahan, sa komunidad, and then, nagkakaroon pa tayo ng extension, extra mile program para pupuntahan yung mga magulang, ipa-follow up. Bakit kaya hindi pumasok sa Sunday school? O bakit kaya itong bata na to palamura? O bakit kaya yung bata na to? So, ang dami talagang holistic din talaga ang role ng mga katulad nila, Sunday school teachers. Na-reach out. Yes. Kasi syempre, pag pumunta ka sa bahay nila, siguro pwede rin samahan mo na magdala ka na isang sabon or gano'n. Siguro po mas mafe-feel nila, no? Kasi may sabon. Kagaya halimbawa sinabi natin na or whatever na practical na pwedeng mabit-bit, na iabot, hindi lang word ng mga verses ang i-share natin, kundi may kasamang practical kung ano yung sa tingin natin ay beneficial sa kanila, makakatulong sa kanila. That way, I think, hindi mahirap mahipo yung puso ng, hindi lang ng mga bata, Miss Biel, kundi yung mga magulang nila. At saka sa mga nakamasid sa kapaligiran, mga neighbors, ayan, maaakit po sila. Hindi lang pala to religion. Sinasabi kasi nila religion, di ba? Pero of course, relationship naman yung emphasis natin. So, ma-attract po natin sila sa ganyang kaparaanan. Yes. Naalala ko yung mga anak ko, pag uuwi sila, may Samaritan box. Ano yung mga laman yan? Pag sipilyo, suklay, yun yung inuuna talaga, di ba? Personal hygiene. Tsaka yung mga practical life activities sa mga bata. Tapos, saka
ipapasok na yung salita ng Diyos. Yes. So, para sa ating mga audience, talaga nakakataba lang ng puso na imagine, ito pong ating mga Sunday school teachers, Bible teachers, missionary teachers, behind the scene ang kanilang ministeryo sa pagre-reach out ng mga bata. And yet, wala rin silang bonus, wala rin silang sweldo. Kita mo, kahit yung mga resources nila sa bahay, dadalhin pa, i-extend pa sa community and even sa families. There's extra mile program or extra mile reaching out for the families and the communities. Ayan. Sa panahon ngayon, napakadaling makasabay sa uso, sa pressure, sa takbo ng mundo. Pero para sa mga kabataang nais ng tunay na tagumpay, ito ang mahalagang paalala mula sa aklat na What's in Your Hand ni Coach Lan Fernandez. Seek God above all else. Do not conform to this world patterns as you were created in God's image. Hindi lahat ng popular ay tama. Hindi lahat ng trending ay para sa'yo. Kaya bago ka sumunod sa daloy ng mundo, alalahanin mo, ikaw ay nilikha sa wangis ng Diyos. Iba ka, may layunin ka. Tagumpay sa eskwelahan ay hindi lang tungkol sa mataas na grado, kundi sa matatag na pananampalataya. Kung hahanapin mo ang Diyos sa bawat desisyon, sa studies mo, sa friendship, sa future mo, hindi ka mawawala. Basahin ang What's in Your Hands dahil baka ito ang magturo sa iyo kung papaano magtagumpay ng may prinsipyo at pananampalataya. Tagumpay sa eskwelahan kung saan ang kaalaman ay may kasamang paninindigan. Curious ka ba sa mga ibinahagi ko? Don't miss the book What's in Your Hand by Miss Lan Fernandez. Isang practical at empowering na guide para ma-discover at magamit mo ang gifts mo sa life purpose mo. Kung gusto mo magkaroon ng copy, madali lang. E-message ang Tagumpay It's All Good sa Facebook page para maka-order. Invest in your purpose. This book might just be the push you've been waiting for. Hindi lang siya guro, isa siyang misyonero. Hindi lang siya nagtuturo ng leksyon, naghahasik siya ng pananampalataya. Sa PCBS, may mga guro na ang panawagan ay hindi lang nakasulat sa chalkboard, kundi sa puso nilang handang maglingkod, magturo at magmahal kahit walang spotlight. Missionary teachers are the quiet heroes in our learning spaces, teaching values, truth, and purpose through every book, every prayer, and every student they touch. Hindi madaling maging guro, lalo na kung mission din ang dala mo. Pero sa bawat batang natuturuan ng pag-ibig ng Diyos, doon tunay na nangyayari ang tagumpay. Yan ang ay dapat. Pagtuturong may misyon, paninindigang may pananampalataya, at eskwelahang ginagabayan ng liwanag ng salita ng Diyos. Sa bawat talinhaga ng Biblia at sa bawat aral ng pag-ibig ng Diyos, may isang guro na matyagang nagtuturo sa atin nung tayo'y bata pa. Ngayon, panahon na para pasalamatan sila. Pasalamatan natin ang mga guro ng pananampalataya na patuloy na naglilingkod kahit wala silang sweldo, walang bonus, pero libre silang nagtuturo para sa karya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng tagumpay sa eskwelahan at ng buong pamilyang tagumpay, isang taus-puso po kami nagpapasalamat sa inyong lahat. Ako po muli si Teacher Telma Alingog at ito ang tagumpay sa eskwelahan, kung saan ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa grades, sa titulo, kundi man sa mga pusong naaabot ng liwanag ng Diyos. Please don't forget to like, share, and subscribe Tagumpay TV channel. At siya nga po pala, available po sa Philippine Christian bookstores sa lahat ng branches ang aming panglaw, devotional ng ating Bible friends at ang mga textbooks ko na isinulat ko. To God be the glory. God bless. Sa Diyos ang lakas magkaisa, sa bawat aralin magtulungan, tagumpay sa eskwela kay Lord ang tagumpay. Puno ng pag-asa, puno ng faith, estudyante guro magtatagumpay magkasama sa Kanya.
sa Diyos. Bawat pag-aaral, siya ang nagiging lakas. Minsan magulo, minsan malungkot. Hi everyone! Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good!